Naisip mo na ba kung paano nagawang ibalik ng ilang tao na na-diagnose na may diabetes ang kanilang hemoglobin A, isa C sa normal na antas na hindi na diabetic? Matagal na akong nahihirapan sa pabago-bagong antas ng asukal sa dugo. Kahit ginawa ko ang lahat ng aking makakaya, hindi talaga naging normal ang resulta ng aking A1C test ayon sa inirerekomendang antas. Ilang taon na ang nakalipas, may dumating na package sa Koryo na nagbago ng lahat. Nung araw na yon, nilagay ko ang una kong continuous glucose monitor. Marami akong natutunan tungkol sa aking diabetes dahil sa maliit na sensor na ito. Napansin ko na mas mabilis at epektibo kung napapababa ang hemoglobin A, isa C kapag suot ko ang continuous glucose monitor kaysa sa ibang paraan. Pinakamaganda, lahat ng may diabetes pwedeng gawin ito. Ano mang uri ng diabetes, type 1, type 2 o iba pa. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang isang simpleng 10 hakbang na proseso para ayusin ang iyong A1C ng minsanan at tuluyan. Tandaan, kahit mahigit 35 taon na akong may diabetes at nakatulong sa daan-daang tao sa blood sugar, hindi ako doktor. Hindi ito medical na payo. Dumiretso tayo sa punto ng video at simulan sa hakbang 10 para mapababa ang hemoglobin A, isa C mo. May kaibigan akong bagong na-diagnose na pre-diabetes. Tinuruan ko siya gumamit ng continuous glucose monitor. Makalipas ang isang buwan, tumawag siya at sinabi, "Tom, kapag junk food ang kinakain ko, umaabot sa 300 ang blood sugar ko. Pero kapag luto ko na may gulay, normal lang ito." Kung iiwasan ko ang junk food, gaano katagal bago gumanda hemoglobin A sa C ko? Ngayon, maganda yung tanong na yan. Kapag diabetic ka at pumunta sa doktor, hindi lang nila sinusuri ang blood sugar mo sa oras na yon sa pamamagitan ng pagtusok ng daliri. Kadalasan kumukuha sila ng dugo para sa hemoglobin A, isa C test na nagpapakita ng blood sugar mo sa nakaraang 3 buwan. Kaya kung gusto mong makita ang makabuluhang pagbabago sa iyong A1C, kailangan mong maging handa na mag-commit at maging consistent ng hindi bababa sa 60 hanggang 70 araw bago ang susunod mong A1C test. Ngayon, punta tayo sa hakbang 9. Ang A1C test ay nagpapakita ng average blood sugar mo sa nakaraang 3 buwan. Kung gusto mong mapabuti ang A1C mo, mahalagang alam mo kung anong blood sugar level ang dapat bantayan. Halimbawa, kung A1C test mo ay 7%, ang average blood sugar mo ay 212 mg kada deciliter. Masyadong mataas yan, baka gusto mong ibaba. Ngayon, kung ang resulta ng iyong A1C test ay 8%, halimbawa, ang average na blood sugar mo ay nasa 183 mg kada deciliter. Mas okay na, pero hindi perpekto dahil ang target ng American Diabetes Association para sa diabetes ay A1C na mas mababa sa 7%. Ibig sabihin dapat ang average blood sugar mo sa 3 buwan ay mas mababa sa 155 mg/dl. Tandaan, maaaring iba ang layunin mo depende sa sitwasyon at payo ng healthcare professional mo. Magtakda ng personal na blood sugar target para sa sarili o iba. Layunin kong panatilihin ang A1C sa 5% o mas mababa tulad ng sa malusog na tao. Ibig sabihin, target kong average blood sugar ay 112 mg/dl. Hindi madali iyon, pero gaya ng makikita sa screenshot mula sa continuous glucose monitor ko, nitong nakaraang 7 araw ay 116 mg/dl ang average ko. Mas mataas kaysa gusto ko. Ibig sabihin, kailangan kong magsikap pa sa mga susunod na linggo para maabot ang A1C goal ko. Diretso na tayo sa hakbang 8. Pinakamadaling paraan para bumaba ang hemoglobin A1C ay ayusin ang blood sugar mo sa gabi. Simple lang, karamihan sa tao natutulog ng 7-8 oras araw-araw na 1/4 ng oras at nakakaapekto sa hemoglobin A1C mo. Kung mapanatili mong nasa target ang blood sugar buong gabi, mas malapit ka sa hemoglobin A1C goal mo. Maring nakakatakot ang gabi para sa mga may diabetes. Ang pinakamahusay na paraan para mabawasan ang takot sa pagtaas o pagbaba ng blood sugar sa gabi ay ang magkaroon ng evening routine na tumutulong mag-control ng blood sugar habang natutulog. Ito ang mga napatunayan kong epektibo. Una, gusto ko ng magaan na hapunan na may maraming fiber mula sa gulay, complex carbs mula whole grains o legumes, at may protina at healthy fats. Hindi ako kumakain ng mga bagay tulad ng pizza, pasta na may creamy sauce, o anumang uri ng pritong pagkain dahil ang ganitong mga pagkain ay nagpapataas ng blood sugar ko sa gabi. Epektibo rin sa akin ang maagang hapunan, mas mainam bago mag-7 gabi. Iwasan kumain ng merienda sa gabi. Ginagawa ko iyon para stable ang blood sugar ko sa 180 mg/dl bago matulog at walang aktibong carbs o insulin sa dugo ko. Pangatlo, kung nag-i-inject ka ng insulin, siguraduhing tama ang doses ng long-acting or basal insulin para mapanatiling stable ang blood sugar buong gabi.
Ngayon ba kung gumagamit ka ng continuous glucose monitor, dalawa gaya ng nararapat, mayroon itong mga alerto para sa mababa at mataas na glucose na maaring gumising sa'yo kung may nangyaring hindi tama. Pero mas gusto kong pagtuunan ng pansin ang pag-aayos ng aking gabi-gabing routine dahil ayokong magising ako ng mga alerto sa gitna ng gabi. Gusto kong makatulog ng mahimbing at magising na nasa 80 hanggang 120 mcdl ang blood sugar ko at puno ng enerhiya. Kapag may alarm ako sa gabi, nababalahaw ang tulog ko kaya pagod ako paggising at naaapektuhan pa ang blood sugar ko kinabukasan. Tuloy tayo sa susunod na hakbang para bumaba ang hemoglobin A, isas. Mataas ang A1C ng karamihan sa may diabetes dahil sa maling pagpili ng pagkain. Kahit pakiramdam mong kabilang ka, hindi mo kasalanan iyon. Magtiwala ka sa akin. Ang typical na Amerikanong dieta na itinuro sa atin ay lahat maliban sa angkop para sa may diabetes. Ang karaniwang dieta ay napakarami ng carbohydrates at ang carbohydrates, gaya ng alam nating lahat, ay nagpapataas ng blood sugar na nagdudulot ng mataas na A1C. Pero heto ang isang mainit na opinyon. Ang carbohydrates, hindi lang yun ang problema. Ang malaking issue ay binibenta ng malalaking kumpanya ng pagkain ang labis na naprosesong carbohydrates at taba. Karamihan sa mga bagay na mabibili mo sa tindahan ngayon ay nakakalason kahit na nakabalot ito sa magarang pakete. Isa pang problema mula sa malalaking industriya ng pagkain ay ang libu-libong tao online na nangangakong gagaling ang diabetes mo sa isang particular na dieta. Kumain ng mababa sa carbohydrates. Huwag kumain ng carbohydrates. Kumain ng maraming carbohydrates. Kumain ng mababa sa taba, huwag kumain ng taba. Kumain ng maraming taba, kumain lang ng mga halaman. Pero sandali, siguraduhin sapat ang protina mo. Kumain pa, kumain ng karne, kumain lang ng karne. Kadalasan, ang mga taong ito ay nagtutulak ng sarili nilang dieta or meal plan para ibenta ang programa nila. Hindi ako nagbebenta ng programang nagpo-promote ng dieta. At kaya ko lang sabihin sa iyo ang totoo. Para gumanda hemoglobin A1C mo, kumain ng masustansya. Yun lang, pinaka nakatulong sa pagkontrol ng asukal ko ay pag-iwas sa processed foods na may dagdag asukal, trans fats, at artificial na sangkap. Pwede pa rin akong kumain ng balanseng pagkain. Mahilig akong kumain ng gulay, legumes, itlog, at mga masasarap na pagkain tulad ng whole grain na tinapay, prutas, lean na karne, at dark chocolate. Kaya kong kainin ang mga yon at manatiling mababa ang hemoglobin A1C ko. Mga lalaki at babae, hindi ito rocket science. Ang lutong bahay na pagkain na may gulay ay laging mas mabuti para sa iyong blood sugar kaysa sa pagkain mula sa McDonald's. Mas mahihirapan akong kontrolin ang blood sugar at hemoglobin A1C ko kung kakain ako sa fast food 5 beses sa isang linggo. Mahalaga sa akin na hindi ko nililimitahan masyado ang sarili ko sa pagkain. Pinapayagan ko ang sarili kong kainin ang ilang mga bagay na gusto ko kahit alam kong hindi ito lubos na mabuti para sa akin. Hindi ko lang ito sinusobrahan, alam ko rin na maaring maging mahirap ang ginagawa ko. Ang pagkain ko ay maaring malaking pagbabago para sa iba. Pero kung ganun man, subukan niyong isipin kung ano ang mga madadaling bagay na pwede niyong tanggalin sa inyong pagkain. Yung mga hindi masustansyang pagkain na ayaw mo naman. Pwede mong lagyan ng creamer ang kape o palitan ng dark chocolate ang regular na tsokolate. Yung mga bagay na madali sa'yo. Gawin mo ito dahan-dahan at makakarating ka rin doon. Isang bagay na siguradong makakatulong sa'yo sa paglalakbay mo ay ang matutong magbasa ng mga label ng pagkain. Pumili ng pagkaing mataas sa fiber at protina, mababa sa asukal at saturated or trans fats, at walang dagdag na asukal. Mas kaunting pagtaas ng blood sugar at mas magandang insulin sensitivity ang makukuha mo na makakatulong sa pangmatagalang pagbaba ng hemoglobin A1C. Punta tayo sa ika-6 na hakbang. Nagtuturo ako sa maraming may diabetes. Nakikipag one-on-one ako sa kanila. Karamihan sa kanila nahihirapan sa matataas na blood sugar pagkatapos kumain. Kadalasan perpekto o hindi masama ang blood sugar nila bago kumain, mga 180 mcdl. Pero mga 1 o 2 oras matapos kumain, biglang sobrang tumataas ang blood sugar nila. Kita mo kung paano nagiging problema sa iyong A1C kapag ang blood sugar mo ay laging 200 o 300 pagkatapos kumain. Huwag mag-alala, may mga paraan para ayusin ito. Hindi ito mahirap. Lahat ng pagkain may glycemic index or glycemic index. Kapag mas mataas ang glycemic index, mas mabilis tumaas ang asukal sa dugo mo pagkatapos mong kainin ang pagkain na yon. Alamin ang glycemic index ng mga madalas mong kainin at piliin ang mas mababang glycemic index foods kapag posible. Pangalawa, simulan ang pagkain sa veggie salad, protina, or malusog na taba. Kung talagang hindi mo kayang mabuhay ng walang mga pagkaing mataas ang glycemic index tulad ng mga starch, prutas, o matatamis, subukan mong kainin ang mga ito sa dulo ng iyong pagkain bilang panghimagas. And kung tumataas man ang blood sugar mo ng hanggang 60 mg per deciliter pagkatapos kumain, malamang hindi ito malaking issue. Normal lang ang mga ganitong klase ng pagtaas.
Kung ang pagtaas ay lampas 60 mg/dl, maaring may problema, lalo na kung gumagamit ka ng insulin bago kumain. Maaring senyales ang mga pagtaas na ito na huli ang insulin injection mo, mali ang insulin carb ratio, o mali ang tansya mo sa carbs ng pagkain. Dapat mo talagang tingnan ito at kumonsulta sa doktor o professional sa kalusugan. Tuloy tayo sa hakbang 5 ng iyong hemoglobin A1C journey. Dati akong senior manager sa isa sa pinakamalaking public accounting firm. Ako ang team leader at may malaking responsibilidad nun. Madalas kaming nagtatrabaho sa ilalim ng pressure at mahigpit na deadline. Kaya sobrang stressful ang trabahong ito. Bilang may diabetes, alam mo sigurong hindi magkasundo ang stress at blood sugar. Madalas tumaas sa 200 o 300 ang blood sugar ko tuwing stressful na meeting sa kliyente. Nagsimula akong magpatingin sa therapist dahil sa trabaho ko sa korporasyon. 2 taon na mula nang iwan ko ang trabaho at mag full-time sa YouTube channel ko tungkol sa diabetes. Mas relaxed at masaya ang trabahong ito. Na-enjoy ko ito at di ko na kailangang mag-meeting. Pinakamaganda pa, matapos kong baguhin yon, nawala bigla ang madalas na pagtaas ng blood sugar ko. Talagang nakita ko ang malaking pagbabago sa blood sugar levels ko at sa resulta ng hemoglobin A, isa-C test ko matapos kong iwanan ang nakaka-stress na trabaho na yon. Ang gusto kong sabihin ay kung sinusubukan mong pababain ang hemoglobin A, isa-C mo, kahit anong magagawa mo para mabawasan ang stress sa araw-araw mong buhay ay makakatulong talaga dyan. Hindi mo kailangang mag-resign gaya ko, pero siguraduhin may sapat kang tulog, oras para sa araw-araw na meditation, at huwag mag-atubiling lumapit sa mental health professional tulad ko. Walang nakakahiya makipag-usap sa iba. Pero dumako na tayo sa susunod na hakbang para mapababa ang iyong hemoglobin A, isa-C. Isang malaking dahilan kung bakit maraming tao ang natatalo sa laban nila sa A1C ay dahil pakiramdam nila ay sobrang bigat ng lahat at hindi nila alam kung saan magsisimula. Kung nararamdaman mo rin ito, may 5 minutong gawain ako na magbabago ng lahat para sa'yo. Sinabi ko na sa'yo na ang tuloy-tuloy na glucose monitor ang pinaka-nakatulong sa pagpapabuti ng A1C ko. At kaya gusto kong kumuha ka rin ng isa at simulan mo na itong gamitin ngayon. Simula bukas, itala mo lahat ng kinakain, pisikal na aktibidad at eksaktong dosis ng gamot na iniinom, lalo na insulin. Ngayon, gusto kong isulat mo ang lahat, pero bukod doon, gawin mo lang ang mga normal mong gawain sa araw-araw. Huwag mong baguhin ang kahit ano pa. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng 5 minuto para tingnan ang graph mula sa iyong continuous glucose monitor at ilagay ang mga tala mo para sa araw na iyon sa tabi nito. Sa loob ng 5 minuto, tukuyin ang mga bagay na maayos at gusto mong ulitin. Pwedeng umaga ka mag-jogging or mag-early dinner. Dapat mo ring tukuyin ang mga bagay na hindi naging maganda na baka gusto mong baguhin. Baka di mo naisip na maraming carbs at fats ang burger at fries na kinain mo sa tanghalian. Ang pinakamagandang bagay tungkol sa 5 minutong pagsusuring ito ay gumagana ito para sa lahat, baguhan man or batikang eksperto na may diabetes. Sinusubukan kong gawin ang pagsusuri hanggat kaya ko. Ang 5 minutong ito ang pinakamagandang bahagi ng araw ko. Pasensya na, pero kailangan kong sumingit dahil may nangyaring nakakainis sa akin. Hinuhubad ko yung jacket ko at habang hinihila ko pababa yung manggas, natanggal ko yung continuous glucose monitor sensor ko. Ayoko talaga kapag ganun. Kasalanan ko rin kasi hindi ako naglagay ng skin grip patch para secured yung sensor. Wala pa akong aksidenteng naranasan kapag naka-skin grip. Gustong-gusto kong gamitin ang mga ito para protektahan ang continuous glucose monitor ko, lalo na kapag mainit o mas aktibo ako. May patches sila para sa lahat ng modelo ng Freestyle Libre at Dexcom Continuous Glucose Monitor at maraming kulay na pagpipilian kabilang ang kulay balat at malinaw. May ilalabas silang bagong koleksyon ngayong tag-init. Kung gusto mong subukan, gamitin mo ang link sa ibaba o ang code na Type1Talks at makakakuha ka ng 10% diskwento. Salamat Skin Grip sa paggawa ng video na ito. Tuloy na tayo sa susunod na hakbang. Numero 3, kakailanganin nito ng higit sa 5 minuto ng iyong oras at siguradong hindi ito magiging madali. Kung magpatuloy ka dito, siguradong mababago ang laro para sa'yo. Pangako ko yan. Tingnan mo, ang pangunahing dahilan kung bakit nahihirapan ang karamihan sa mga tao sa mataas na A1C ay dahil sila ay insulin resistant. Anumang uri ng diabetes meron ka, kapag mas insulin resistant ka, mas maraming insulin ang kailangan ng katawan mo para makontrol ang blood sugar. Kung may type 1 diabetes katulad ko, hindi na gumagawa ng insulin ang katawan mo at kailangan mo nang mag-inject ng insulin mula sa labas. Kung pre-diabetic ka o may type 2 diabetes, gumagawa pa rin ng insulin ang katawan mo, pero habang tumataas ang insulin resistance, mas nahihirapan itong mag-produce ng insulin. At kapag masyadong napuwersa ang katawan mo, tuluyan itong titigil sa paggawa ng insulin at kakailanganin mo nang mag-inject ng insulin mula sa labas. Hindi maganda ang ganong sitwasyon dahil nais nating gumana ang katawan na parang maayos na makina gamit ang pinakamababang insulin at tamang blood sugar level.
Kaya ayaw nating maging insulin resistant. Dapat insulin sensitive tayo. Ang regular na ehersisyo ang pinakamabisang paraan para mapabuti ang insulin sensitivity. Kapag nag-ehersisyo ako, tumataas ang insulin sensitivity ko at bumababa ang blood sugar. Nakita ko ito sa continuous glucose monitor graph ko. Ang insulin sensitive na estado ay pwedeng tumagal ng 2 oras hanggang 2 araw depende sa ehersisyo ko. Kapag tumatakbo o naglalakad ako, bumababa agad ang blood sugar ko. Pinakamabilis na paraan para bumaba ang blood sugar. Pero pag nagbubuhat ako ng weights, di agad bumababa blood sugar ko. Minsan matagal bago umepekto ang insulin sensitivity pero laging nangyayari ito sa huli. Napapansin ko madalas bumababa blood sugar ko sa gabi o kinabukasan matapos mag-strength workout. Mahalaga sa akin ang regular na ehersisyo kahit kada ibang araw para manatiling sensitibo sa insulin. Sinusubukan kong iwasan ang pagpasok sa insulin resistance phase na kadalasan ay nangyayari pagkatapos ng 2 araw na walang pisikal na aktibidad. Kung seryoso kang pababain ang hemoglobin A, isa-C mo, huwag palampasin ang susunod na hakbang. Pangalawa, tingnan mo, nakabasa ako ng napakaraming artikulo at napanood ko ang maraming video mula sa ibang mga creator na nagbabahagi ng kanilang mga tips kung paano mo mapapababa ang iyong hemoglobin A, isa-C, at ang talagang nakakabaliw para sa akin sa lahat ng mga video at artikulong iyon ay karamihan sa kanila ay sinusubukang ibenta sa iyo ang sarili nilang blood sugar supplements. Katulad ng kaibigan natin sa YouTube na nahuli kamakailan ng Food and Drug Administration dahil sa mga prescription na gamot na natagpuan sa natural na supplement. Pero wala sa mga eksperto ang nag-uusap tungkol sa mas mahalagang bagay. Totoo, kailangan nating lahat ng dahilan para magsikap mapababa ang blood sugar at hemoglobin A, isa-C. Hindi madali ito at hindi sapat ang supplements para makuha iyon. Pero kapag nahanap mo na ang tunay na dahilan kung bakit mo gustong gawin ito, kapag nahanap mo na ang iyong bakit, mas magiging madali na sundan ang lahat ng iba pang hakbang na nabanggit ko sa video na ito. Pag nagawa mo iyon, maaabot at mapapanatili mo ang hemoglobin A, isa-C na target mo sa mga susunod na taon. Pag-isipan mo ang dahilan mo. Bakit mo gustong mapabuti ang hemoglobin A, isa-C mo? I-comment mo sa ibaba ng video. Ilalagay ko rin ang sagot ko doon kaya tingnan mo rin. Sana ay magawa nating magbigay inspiration at motivation sa isa't isa. Simulan na natin ang unang hakbang. Kung nangihina ka ngayon o walang gana, hindi ka nag-iisa. Merong daan-daang milyong tao sa buong mundo na may iba't ibang uri ng diabetes at lahat tayo ay dumaranas ng pagsubok paminsan-minsan. Kaya base sa karanasan ko, ang pinakaunang hakbang para mapabuti ang ating blood sugar, mapabuti ang ating A1C, at mapabuti rin ang kabuuang kalidad ng buhay na may diabetes ay ang makipag-ugnayan sa isang taong nakakaintindi nito. Makipag-ugnayan sa taong tutulong sa iyo kapag kailangan. Ginagawa ko yon sa bawat video sa channel na ito pero alam kong kulang pa rin. Mas maganda pa rin talaga na magkaroon ng totoong harapan na pakikipag-usap sa isang tao. Excited akong sabihin sa iyo na ginagawa ko ang isang lugar para makuha mo ito. Ang Blood Sugar Academy ay lugar para matuto sa akin, magtanong at makipag-ugnayan sa iba pang may diabetes. Layunin ng programang ito na bigyan ka ng kumpiyansa sa pamamahala ng blood sugar sa araw-araw na sitwasyon. Ilulunsad ang Blood Sugar Academy sa susunod na buwan para sa unang 10-20 tao. Maliit lang ang magiging grupo, kaya kung gusto mong mapasama, i-click mo ang link sa ibaba at mag-sign up, iparehistro ang iyong interes. Ibabahagi ko agad ang karagdagang impormasyon kapag nailunsad ang programa. Kung gusto mong mamuhay ng buo kahit may diabetes, ang pagpapabuti ng hemoglobin A, isa-C ay isa lang hakbang sa paglalakbay. Pero kung talagang seryoso ka dito, may iba pa akong 30 tips para sa blood sugar para sa iyo sa video na ito, kaya i-click mo ito at panoorin mo pagkatapos. Magkikita tayo doon.